Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na pong magpalit ang taon. Pero pahabol tayo ka-coffee o usaping politika ka-coffee. Itong si Senator Bato de la Rosa, may nakukulangan daw po siya sa performance ng Marcos administration. Nagpapatawa ka ba, sir? Oh, ayan oh. Headline ng DWIZ. Senator de la Rosa, nakukulangan sa performance ng Marcos admin. Ang tanong, ginagawa niyo ba yung papel niyo? Tumutulong ba kayo sa gobyerno? O naninira kayo sa gobyerno? Oh, yun yung sagutin ninyo. O baka naman hindi kayo nakakatulong? Baka naman nakakasira lang kayo sa gobyerno? Senyora, yun ang problema eh. Siguro... Diba? Tapos magdedemand kayo na nakukulangan kayo sa performance ni PBBM. Oh, sa tingin ko hindi nakatutulong si Bato sa gobyerno. Diba? Puro criticism nga eh. Ang problema, kung puro criticism yan, dapat uma-action din. Hindi puro kareklamo. Dapat, pag nagreklamo ka, may kahalong solusyon yan. May kahalong aksyon. Hindi yung puro kareklamo. O, headline ng DWIZ. Senator de la Rosa nakukulangan sa performance ng Administrasyong Marcos. Kasi ang the best sa kanya, si Digong. Diba, sinabi niya naman yan eh. Ang loyalty niya ay na kay Duterte. Kay Digong. So, kahit anong gawin ni PBBM, kulang at kulang yan para kay Bato. Dahil ang best president sa kanya ay si Digong. Ang loyalty niya hindi sa taong bayan kundi kay Digong. Sinabi niya yan. Kaya walang magandang gagawin si Marcos. Lahat ng gagawin ni Marcos, palpak. Kasi si Bato nagsasalita na yan eh. Nakukulangan si Senator de la Rosa, Ronald de la Rosa, sa naging performance ng Administrasyong Marcos para sa taong 2024. Ayan, may assessment din pala to si Bato. Magpapalit ang taon pero nakukulangan pala siya. Sorry na. Sorry na, sir. Partikular na tinukoy ng senador ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga dahil ngayon ay bumabalik na anya ang mga drug user na tila hinahamon pa ang gobyerno. Talaga ba? Kasi naging palpak yung tukhang ninyo dyan. Parang lakas naman ang loob ni Bato de la Rosa pag sasabihin yan ka-coffee. Anyari, sir? Bakit parang mas naging demanding kayo dyan? Ito pa ka-coffee. Sa ibang balita, nasa politico.com, patungkol din po yan kay Bato. Magtatanim na lang ako ng kamote sa Davao. Bato de la Rosa bears backup plan if he loses in 2025 polls. Ay, pinaghahandaan na rin po ang kanyang pagkatalo sa 2025. Kasi nakukulelat ito eh sa survey. Sige, basahin natin kung anong tinutukoy niya dyan. Magtatanim na lang daw siya ng kamote dyan po sa Davao. Sige, basahin natin ito. Re-electionist Senator Ronald de la Rosa is already preparing for a life away from politics following his survey ratings that place him at the tail end of the Magic 12. Alanganin ka-coffee. Feeling ko nararamdaman niya na, affiliated ito masyado sa mga Duterte negative ang imahe ng mga Duterte At lalong si Bato, dahil siya ang hepe ng Philippine National Police nang ipinatupad itong tukhang na to na 30,000 po ang natsugi na mga nanlaban daw. Dahil sa tukhang nila, sa programa nila. At proud pa si Bato dyan. Sabi niya nga kung bibigyan daw siya ng isa pang pagkakataon, gagawin niya raw ulit yan yung ginawa niya sa tukhang Wow. In a DWIZ interview on Saturday, De La Rosa said he is not bothered by his 12th placement in voters' preference survey ahead of his re-election bid in the 2025 midterm elections. Kung tutuusin, hindi masaklap yan Hindi masyadong dihado yung number 12 na yan. Kasi kaunting kembot ka pa dyan, kaunting effort ka pa dyan, baka pumasok ka na sa 11, pumasok ka na sa 10th spot, or top 10 ka-coffee. Ang problema, syempre, yung ibang mga kandidato, magsusumikap din yan para makahabol sila Pero ganyan, wag na, mababawasan ka lalo, ininsulto mo yung mga magsasakay De La Rosa said he is leaving it up to the voters if they would give him another chance to serve his second term next year. Sa tingin ninyo, deserve pa ba ni Bato na bigyan ng another chance? Ako, feeling ko hindi na. Kasi sa tansya ko kay Bato, sa kanyang performance, hindi naman siya nakatutulong sa administrasyon Di ba? Tumutuligsa pa nga ito Against pa nga ito sa ginagawa mismo ng mga kasamahan niya sa gobyerno. Halimbawa, yung pag-aresto kay Kibuloy, korte na mismo nag-uutos na arestuhin si Kibuloy, pero tila pinipigilan niya itong si General Torre at ang operatiba na arestuhin si Kibuloy. Tama ba naman yan? O isa pa, hindi natin makakalimutan yung ginawa niya dyan kay Jonathan Morales dyan sa Senado.
siya yung hepe ng komite na nagsasagawa ng investigasyon diyan kay Jonathan Morales, na binigyan niya ng mahabang airtime yung si Jonathan Morales at kung ano-ano ang pinagsasabi ni Jonathan Morales na yan against the president. Wala ngang credibility yung witness eh. Pero binigyan ni Bato ng airtime. Mahabang pagkakataon sa Senado para magsabi ng kung ano-anong kasiraan ng administrasyon, kasiraan ng presidente. Tama ba yan? Nako, hindi kayo makalimutan dyan. Ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Bato. But Bato vowed not to change its firm stance against illegal drugs just to please the voters into supporting him. At talaga, sige. Kung hindi nyo ako gustong labanin ang droga, then wag nyo na akong ibalik sa Senado. Ayun. Granted, ewan ko sa inyo ka-coffee, pero ako hindi ko na ito iboboto. I can't promise you the moon, the stars, and heaven and above. Talaga ba? Bakit? Nagdemand ba kami sa iyo niyan? Naipangako mo sa amin yan? Yung mga impossible, gawin mo. All I can promise you is I will fight to death yung problema natin sa illegal na droga, sabi ni De La Rosa. Seryoso ba? Nung hepe siya ng Philippine National Police, di ba dapat natapos yung droga na yan? Naging senador pa siya, o 6 years after, anong nangyari? Bakit talamak pa rin yan? Ibig sabihin, hindi effective yung tukhang ninyo. Yung ginawa ninyong programa under Digong, hindi effective. Walang effect. Pansamantalang solusyon lang. Chinugi nyo eh. Mga dagang kanal pa yung chinugi ninyo. Maliliit na tao lang eh. Yung mga malalaki, yung mga ugat, wala. Nag-i-enjoy pa. Baka nakakabanding-banding nyo pa. Diba? Maliliit yung ginawa ninyo, yung mga runner eh. Kasi binabayaran per ulo eh. Na machuchugi eh. Kasi kung naging maganda yung tukhang na yan, sana ngayon, ramdam mo yung epekto niyan. Pag upo ni Marcos, ramdam mo yung epekto ng drug war ni Digong. Ibig sabihin, gumanda-ganda man lang yung sitwasyon natin. Ang problema, hindi eh. Ganun pa rin. Ito na naman sa promises. All I can promise you is I will fight to death kung problema natin sa illegal na droga. 6 years after, walang nangyari. Plus yung kanyang term bilang PNP chief. Andiyan pa rin yan. Kung di man tayo pala rin dahil sa issue ng droga, dahil nilabanan natin ang problema sa illegal drugs, then no problem, I can go home and plant kamote sa aking bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Wala akong problema dyan. Sige, doon ka na lang magtanim. De La Rosa said the House of Representatives Squad Committee investigation that implicated him as former police chief in an alleged reward system for every kill in former President Rodrigo Duterte's Dragon War on drugs affected his scores in recent senatorial election survey. At least ngayon, nagigising ang taong bayan. Diba? Patunay yan na hindi namin gusto yung ginawa ninyo ng tukhang. Kasi yung chinugin ninyo na 30,000, isipin mo na lang, napakaraming kamag-anak yan, may asawa yan, may pamilya yan, may anak yan, may pinsan, may tsuhin, may tsahin. Yung 30,000 na chinugin ninyo during tukhang, matatandaan kayo, hindi kayo makakalimutan sa ginawa ninyo. At yan, nagre-reflect na sa survey. Lumalabas sa survey ang ginawa ninyo na hindi gusto ng taong bayan yung ginawa ninyo. His criticisms of the administration of President Duterte, President Marcos Jr. also affected his placement, sabi ni Bato. O at least alam niya. Alam niya. Nakakagawa nyo ng fake news, kakabira ninyo sa administrasyon, naapektuhan kayo dyan, ang kayong mga DDS. Yung pagiging fierce critic ko sa kasalukuyang administrasyon, lalo na pagdating sa budget, yan din isa sa nakakasama sa atin. But anyway, regardless kung nakasama sa akin yan, I have to fight for what is right. Wow, talaga ba? De La Rosa is tied with other candidates at the last place in Magic 12 according to recent surveys ahead of the crowded Senate rates. It is commissioned in a commissioned social weather station survey from December 12 to 18, De La Rosa is locked in a three-way tie at 12th place with the president's sister, Senator Amy Marcos, and Las Piñas Representative Camille Villar. O sige, good luck sa inyo, ka-coffee, kung makakuha pa kayo ng suporta. Alam ninyo kung ano ang tama at mali. At ang tao ngayon, nakikita nila kung ano yung mali during the administration of Digong. During the implementation of tukhang, marami kayong mga chinugi na inosente na itinuturing ninyo na collateral damage. Ang tingin ninyo sa buhay ng tao, collateral damage lang.
Yung mga inosente, mga bata, di ba? Walang kamalay-malay yun. Yung tricycle driver na sinakyan lang ng runner. O, chinugin ninyo. Tapos sasabihin ninyo collateral damage yan. Hindi collateral damage yan. Sa dinami-dami nila, collateral damage yan. Pag collateral damage, 1% or 0%, 0.1 or 0. Hanggang 0.9% lang. Maliit na chance lang, maliit na bahagi lang. Kasi collateral nga lang siya eh. Hindi marami. Hindi libo-libo. Hindi na collateral damage yan kung libo-libo yung natsugi ninyo. Buti na lang, gising ang taong bayan. Kayo ka-coffee, sige, kayo ang humusga. Sa nalalapit na halalan, tingnan ninyo. Baka tutulong pa ba yan si Bato sa administrasyon ng PBBM? Anong gagawin niya? Naging effective ba siya? Naging matagumpay ba siya sa kanyang paglilingkod bilang senador sa loob ng 6 na taon? Sabi niya, nilabanan niya yung illegal drugs. Kung nilabanan niya yan, bakit ngayon nag-exist pa rin yan? Bakit hindi nabawasan? Diba? Saan? Ano yun? Promises lang din yan. Walang nangyari. Kasi natin makita yung accomplishment. Diba? O siya, sige. Kayo ka-coffee. Kayo na humusga. I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. And kung nasa YouTube naman kayo, click lang po na subscribe na dyan po sa baba para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.